Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna ulit tayo sa mga maiinit na issue sa ating bansa. Kasi nagkakagulo na naman po yung mga DDS with the admission na pinalabas po ni Ombudsman Boyeng Rimulya na nakipagkita siya sa mga ICC investigators. Sabi ng mga DDS influencers, o kita mo na niya, inamin din na nakipag-cooperate tayo sa mga ICC investigators. Ang sabi po, yung meeting po after nang ma-deliver si Digong, padahig. At yung objective po, hindi man po it's not dahil we are cooperating with the ICC. Hindi ganun po, mga kababayan. Ang objective ni Boyeng Rimulya, mga kababayan, matulungan, nabigyan ng proteksyon yung mga witnesses. At obligasyon yan ng gobyerno na proteksyonan yung ating mga citizens na nabiktima sa war on drugs ni Digong. Iba po, kaya ang balita ngayon dito sa Billionaire News, sabi dito, Ombudsman Rimulya admits meeting with ICC investigators Trillanes at his residence. Kaya yung mga DDS, mga kababayan, parang mga palaka na natubigan. Matindi ngayon ang pag-iingay. O, kita mo na niya, kita mo na. Inamin din. Talaga ngayang itong si Bangag, walang isang salita. Paano walang isang salita? May isang salita yung ating Pangulo. Never siyang nakipag-cooperate sa ICC, pero sa Interpol po, oo. Sa Interpol kasi may obligasyon tayo sa Interpol. Alangan man umalis tayo sa Interpol. Di ba? Paano na natin hahabulin yung mga pugante tulad ni Harry Roque? Na ang sabi ni Harry Roque, mga kababayan, kahapon, dahil sa gira dito sa Middle East, kahit daw sandali, ipahiram muna. May ganun, mga kababayan. I-relinquish muna kahit sandali. Yung Panguluan kay Sara Duterte para daw matulungan yung ating mga OFWs. Anong tulong ang gagawin niya? Papalipad ng eroplano ang mga barko? Hindi man pwede. Baka doon madisgrasya yung ating mga kababayan kasi tamaan ng mga missiles na lumilipad, mga kababayan, sa airspace ng Middle East. Di ba? Kaya tama itong sabi, mga kababayan, ni Atty. Falsis. Yan ang sabi ni Atty. Jesus Falsis. If the Philippines was caught in a global war, I definitely would not want an emotional and impulsive president like Sara Duterte leading the country. She showed how unhinged she can be after Zulayka's detention. Patay tayo dyan. Anong gagawin ni Sara? Pagmumurahin yung mga leaders ng mundo. Kasi nagbubumbahan sila. Yun ang gagawin ni Sara Duterte pag nirelinquish temporarily, sabi ni Harry Roque. Kaya tinatanong yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng mainstream media tungkol sa kung anong masasabi dito sa conflict with Iran, sa gira sa Iran, mga kababayan, ng Amerika at Israel. Sabi ni Jose Castro, dapat na niyang focus ngayon yung pag-evacuate ng mga OFWs, yung safety muna. Wag na muna itong mga kung anong posisyon ng ating gobyerno. Di ba? Tama. Hindi makakatulong kung magpapahayag ng statement, pabor o kampi sa kung anong bansa. Ang dapat focus natin, mga kababayan, yung safety muna ng ating mga OFWs. Iyon ang tinututukan ng ating Pangulo. Laging nakamonitor po yung ating Pangulo. At yung mga sinasabi ng mga DDS influencers tulad ni Mr. Sasot, na niya, ba't hindi pa magpadala ng eroplano? Para Para bumagsak yung eroplano at mamatay yung ating mga OFWs imbes na makaligtas. Mas ligtas sila, mga kababayan, kung they will just stay sa mga safe areas, sa mga tawag dito,
bomb shelters, lalo na dyan sa Israel. Walang pagkakataon na lumipad ngayon. Ang nagliliparan mga kababayan, mga missiles at mga warplanes, yan ang nagliliparan. Kaya nga yung mga commercial flights mga kababayan, ang ating mga na-cancel po. Lahat papuntang Middle East, na-cancel. Kasi hindi man pwede. Unsafe to travel. Kahit na po sa mga barko, baka mapagkamalan. Yung eroplano nga po ng Amerika, warplanes na yon, napagkamalan ng Kuwait, bumagsak mga kababayan, friendly fire. Butit nakaligtas yung mga pilotong Amerikano. Sarado po ang airspace ng Gulf States, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Bahrain at iba pa. Hindi nag-iisip itong mga DDS influencers, basta lang dumaldal. Sabay sisi sa ating Pangulong Bongbong. At saka itong mga OFWs, mga kababayan, matagal na sila dyan na nagtatrabaho. Hindi pa Pangulo yung ating Pangulo. Kasi nga po, dumami yung ating mga OFWs na nagtrabaho sa ibang bansa. Hindi man kasi inayos yung ating bansa ng patalsikin yung dating Pangulong Marcos Sr. Hindi man inayos. Naubos lang yung panahon ng mga sumunod na administrasyon sa politika at pangsarili. Diba? Kaya napilitan yung ating mga OFWs magtrabaho sa ibang bansa, especially in the Middle East. Kaya nga po, ang ating Pangulo, gusto niya na maayos yung ating bansa. Yung Vice Presidente hindi man tumutulong. Diba? Imbis tumulong, nanggugulo pa. Diba? Pero gusto maging presidente as if kayang-kaya niya. Hindi niya nakaya, mga kababayan, yung DepEd, isang departamento, buong bureaucracy pa ng Pilipinas ang makaya niya. Di ba po? Masyado kayong assuming. Yan mga propaganda ni Harry Roque. Mga kababayan sa Middle East, ingat kayo. Huwag na kayong umasa sa mga pangag. Hay palagi. Maski binobomba na kayo. Yes, sabi siya, reaction ni Benji Contreras, isang Marcos loyalist. Grabe talaga itong si Harry Roque. Patuloy ang paninira kay PBBM at sa kanyang gobyerno. Walang malasakit sa mga OFW sa Middle East na takot at patuloy na nag-aalala sa kanilang kalagayan dahil sa sumiklab na gira between US, Israel at Iran. Pero dinagdagan pa ang kanilang pangamba at pag-aalala sa pananakot nitong si Roque. Sa bagay, ganito talaga ugali ng mga DDSits. Kailan na kaya mahuli itong si Roque at ibalik sa Pilipinas para harapin ang kaso niya sa korte? Yung mga reaction mismo sa post ni Harry Roque, nakasilip na naman na issue, magamit nyo sa political at self-interest nyo ng mga Duterte. Huwag nyo kami gamitin mga OFW, kunwari concern, pero ang totoo, may self-interest. Huwag nyo hayaan magamit ng mga tao na to sa pansarili nilang layunin. Sabi ni Bia Flor Villan, we should listen to the correct and official statement of the government for update. The President has the mandate to protect the Filipino people and not anybody from outside claiming to be makabayan. Sabi ni Nilia Sarmiento, dami ng problema, dumadagdag ka pa. Uwi ka na lang. Walang kumampi kay Harry Roque. Ang daming problema. Dumagdag pa siya. Imbis sa tumulong si Sara Duterte, lumakwat sa pabangko. Hindi kung gusto niya, di tumulong siya. Pagkila siya ng eroplano, paliparin niya, papuntang Middle East at hakutin niya kung kaya niya. Baka doon na siya mga kababayan madisgrasya. Kasama siya sa madisgrasya. Diba po, bawal sarado ang airspace ng Gulf States at may mga contingency plans na ang ating gobyerno. At once mga kababayan, tuminga ng konti yung labanan, then immediately the government will act. Nakaplano na lahat. Yan, sabi ni Boy Didi. Ano magandang suggestion mo? Spoke kay BP Sara para sa contingency plan kung siya ang presidente. Pakinggan kaya niya? Pwede kanya legal advisor o spokesperson din. Masyadong assuming sila mga kababayan. Sabi ni Pedro Jojo Florendo, Harry Roque, for your information, nasa maayos na kalagayan mga OFW sa Middle East. Masyadong o ilang mga nasa balita
tungkol sa mga nagnanais na repatriation. Sila siguro mga OFW na nangailangan ng tulong para makauwi, hindi dahil sa nangyayaring conflict, kundi sa ibang kadahilanan. Sabi ni Roel Mendez, sa ngayon po, di po tayo pwede magpalipad ng eroplano. Baka akala nila ballistic missile, tas Philippine Airline pala. Sabi ni James Pagia, nako, meron ba kayong nagawa sa corruption noon? Repatriation pa kaya ngayon? WPS nga, gusto ninyong ipamigay? Tumahimik ka na lang, pag puro yabang lang sasabihin mo. Tinupalpal po ng mga netizens. Sabi ni Maribel Lacuata, Diyos ko po, kung wala kayong magandang sasabihin, huwag nyo na kami idamay na mga OFW. Puro paninira lang, alam ninyo, gawing idadamay nyo pa kami mga OFW. Kami dito, takot ang inaabot namin dahil mayat maya may sumasabog. Kayo, puro galit sa Pangulo ang lumalabas sa bibig nyo. Sabi ni Aida Reyes, dapat mabilanggo na itong puganting ito. Nakakabusit na. Siguro ramdam na niya na malapit na siyang ma-Interpol. Sabi ni Akbo mo, kaya pala ayaw mo bumalik sa Pinas para makaiwas din sa mga ginawa mong hindi maganda. Sabi ni H. Sehibi, ikaw na ang magpresidente, baka sakaling may panalo mo din sa WPS, maayos mo ang Pilipinas, baka wala na din mag-OFW pag naging presidente ka kasi ang tali-talino mo eh. So palpal yung akla. Walang kumampi sa ganyang mga pinagsasabi. Ginagamit yung issue. Kahit ano na lang na issue. Sinasakyan nila ng mga DDS para isulong ng ambisyon ni Sara. Makaupo. Pagod na pagod siguro na tumayo at maglakwatsa. Gusto nang umupo sa Palasyo Malacanang. What?